Habang isinasapamuhay natin ang ating buhay pananampalataya sa espiritual na disyerto, madalas tayong nahaharap sa maraming paghihirap, pagsubok, at kapigatian. Nang hindi nilagay ng mga Israelita ang Diyos sa kanilang sentro at ang kanilang mga puso, ay hindi nakabatay sa Diyos, natisod sila sa kanilang 40 taong paglalakbay sa disyerto. Makikita natin ang maraming prophetikal na pangyayari kung saan sila ay nawasak sa disyerto bago pa man sila nakarating sa lupain ng Kanaan na kanilang inaasam. Ang proseso natin sa paglalakad patungo sa walang hanggang kaharian ng langit ay pareho. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ipinapakita sa atin ng Diyos ang nangyari sa kanila bilang mga propesya? Sa loob ng 40 taong paglalakbay sa disyerto, maraming tao na umalis sa Ehipto ang namatay sa disyerto. Ito ay dahil masakit at mahirap minsan ang paglalakbay patungo sa lupain ng Kanaan. Kung naging madali lang ito, lahat sana ay nakapasok sa Kanaan. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang mga tapat at ganap sa kanilang buhay ng pananampalataya hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dahil ito ay isang katuruan na ibinigay ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na ito, kailanman ay huwag tayong mabibigo sa ating pananampalataya hanggang sa wakas. Buksan natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y, bagong nilalang. Dapat ay iba tayo sa kung ano tayo noon, nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Kung mayroon pa rin tayong parehong mga pag-iisip gaya ng dati, parehong mga isip na mayroon tayo dati, at ang parehong mga hangarin na mayroon tayo dati, ngayon ay dapat tayong mabago. Ang pag-asa na mayroon tayo para sa mundong ito, ay dapat mapalitan ng pag-asa para sa kaharian ng langit. Isipin ang gawain ng paglikha ng Diyos sa Genesis chapter 1 at 2. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva bilang huling bahagi ng kanyang paglikha sa ika-6 na araw. Nasusulat na pagkatapos likhain ng tao, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito ay napakabuti. Pagkatapos, nagpahinga siya sa lahat ng kanyang gawain. Pag pumasok tayo sa walang hanggang kapahingahan sa walang hanggang kaharian ng langit, malugod na tatanggapin ng Diyos ang bawat isa sa atin. Pag nakita ng Diyos na tayo ay bagong nilikha kay Kristo, ito ay magiging napakabuti, at siya ay magiging napakasaya. Sasabihin niyang, nagtagumpay ka sa lahat ng uri ng pasakit at pagdurusa sa lupa, at sa lahat ng pagsubok at paghihirap sa iyong buhay ng pananampalataya. Lubos akong natutuwa na makita na napanatili mo ang iyong pananampalataya, at na tumakbo ka hanggang sa wakas. Ikaw ang aking anak na lubos na nagpapasaya sa akin. Mula ngayon, gagawin kitang maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit. Para sa kaluwalhatiang ito, tinatahak natin ngayon ang landas ng pananampalataya. Para matanggap ang gayong kaluwalhatian, dapat nating isagawa ang gawain ng Diyos ng may galak.